ko, maghihiwalay na tayo talaga. Sinasabi ko sa'yo, Miguel, kung ngayong araw, wala kang magandang regalo at mapapahiya si Papa, sigurado hiwalay tayo. Ate, wag ka niya. Kinakausap kita, narinig mo ba ako? Nakatsutuit lang, pero meron ako. Naku. Uy, ikaw, binata. Mabait kang tao. Di mo man na mapangalagaan pera mo? Nagpapakabait ka pa? May sira ka ba sa ulo? Narinig mo ba ako? Kung ngayong araw wala kang magandang regalo, hiwalay na tayo. Narinig mo ba ako? Ate, Binata, eto, kunin mo. Anong silbi ng itlog na yan? Anong gagawin mo sa basurang yan? Itapon mo na yan. Huwag kang ganyan. Sikat nanay ni Miguel. Kailangan ng pera. Tsaka, hindi pwede yan. Binata, hawaan mo ang itlog. Miguel! Kinakausap kita! Di ka ba makarinig? Di ka ba makarinig? Ha? Anong iniisip mo? Anong tinitingnan mo? Ngayon, pili ka ng regalo. Anong tinitingnan mo? Anong nangyayari? Malaman ang luwat na 2 piso. White J Luwat J Buddha Head Mentang Dynasty. Sa luwat 2 piso J Buddha. J. Nagising pala ang X-ray vision ko. Anong tinitingnan mo? Uy! Saan ka pupunta? H! Uy, boss! Magkano ang Buddha head na to? Mura lang. 80. Monica, ito. Isang sinaw ng antigo. Heto. Masulang to, regalo mo sa tatay ko. Sinong pinapahiya mo? Alis! Alis! Ito napakabigat ng halaga nito. Sinaunang antigo. Balib ka na ba sa kahirapan? O akala mo bulag ako? Ang babaero mo? Hindi! Totoo tong antigo. Totoo! Batang to, yung Buddha head na binili mo, di ko na kailangan tingnan ng mabuti. Sa unang tingin, modernong artifact lang yan. San pesos. Totoong antigo ang nabili. Yung Buddha Head. Yung Buddha Head. Pala ko sanang bilhin. Di ko inasahan na mauuna siya. kung ganon tayo mga veterano, pwede na tayong umalis sa mundo ng antigo. Ang panlabas, kahit isang artifact. Pero mayroon itong Jade Buddha Head. Bata, hindi dumpling ang antigo. Wala tong laman sa loob. Kung hindi kayo naniniwala, babasagin ko para makita niyo. Paano nangyari? Galing ito sa dinastiyang Tang. Ulo ng Buddha na Nefer Jade. Worth milyon ito. Grabe! Ano? Worth million? Pag binenta to, may pambayad na sa gamot ni Mama. Yung sobra, pwede pang bilan ng mas magandang regalo si Tito. Teka, binili mo yung ulo ng Buddha bilang regalo sa birthday ni Papa. Bakit mo gagamitin para sa pambayad sa gamot ng mama mo? Mas mahalaga ba ang mama mo kaysa sa regalo ni Papa? Ate, Sir, ang galing na mata mo. Nandito si Don Gregorio! Nandito si Don Gregorio! May mali lang ang kaibigan ko noon. nandito si Don Gregorio. Welcome! Hello, Don Gregorio. Hello, Don Gregorio. Hello, Ginong Santos. Ako si Andrea Yabut, Presidente ng Antique Association ng Lungsod ng Timog. Nakita ko ang galing mo kanina. Sana ay mabigyan ng pagkakataon na maging kaibigan ka. 超死控不肯 J Happy Naku! Don Gregorio, pasensya na po. Sa katulad nyo na may mataas na katayuan, bakit sa ulo nyo nakasabit ang toksikong peking hairpin? Ginong Santos, tiningan ko na to. Totoo to. Anong
kalokohan yan? Regalo ko yan kay Andrea. Ang pinakamagandang Imperial Green Hairpin. Tsaka, si Andrea ay presidente ng Antique Association. Paano niya di mapapansin na peke to? Pinakamagandang Imperial Green Hairpin. Hairpin. Nasa bag niya ang totoo. Tingnan mo. Buksan mo ang bag. Andrea, ako ang best friend mo. Di mo ko pinaniwalaan. Tapos siya, ang pinaniwalaan mo. Totoo ang sinabi niya. Itong hairpin ay galing kay Rafa. Dalawa binigay niya. Hindi ko talaga alam na may isa palang nakakalason. Papuntahan ko siya para magpaliwanag. Para makilala ang dalawang hairpin, kailangan ng matalas na mata. Muntik na niya akong lukuhin. Paano niya nakita agad? Teka lang, may gagawin pa ako. May card na ako. Tawagan na lang kita. Tara! Billis, baka malate sa party! Ang taong to ay may tinatagong galing. Di ko siya pwedeng palampasin. Para sa akin, bawiin mo na ang ulo ng Buddha. Di ko alam anong gusto mo sa ate ko. Alam mo naman ang hiling ng nanay ko. Andrea! Bakit ka nandito? Miguel, sandali. Andrea. Ang kasal natin. Hanggang kailan mo ba ipagpapaliban? Rafael, ang kasal natin ay biro lang ng mga nakatatanda. Matagal ko nang sinabing itigil to. Tsaka, may boyfriend na ako ngayon. Siya ang boyfriend ko. Diba? Andeng? Diba? Oh, tama. Ako ang boyfriend ni Andeng. Huwag mo isiping, di ko alam na kumuha ka lang ng kahit sino para lokohin ako. Oo nga, loser lang naman siya. Kailan pa siya naging boyfriend mo? Naniniwala ka na ba? Sino ka ba? Hawakan ang babae ko. Ako. Miguel! Alam mo ba na siya ang panganay ng pamilyang De La Cruz ng Timog? Kung may mangyari sa kanya, loser ka lang. Di mo to kaya. Judy, di ba may gusto kang ipaliwanag kay Rafael? Sabihin mo, anong nangyari sa lason na hairpin? Anong lason na hairpin? Sabi ni Judy, 2 hairpin ang binigay mo. At isa ron ay peking lason na hairpin. Isang hairpin lang ang pinabigay niya. Ang mamahaling nabili ko sa auction, ang Imperial Green Hairpin. Saan galing ang lason na hairpin? Eh di tanungin mo ang uto-uto mo. Naku, Rafa! Makinig ka! Yung lason na hairpin! Anong lason na hairpin? Rafa, pakinggan mo ko! Yung sinabi ko kanina na boyfriend kita. Oh, alam ko. Para makatakas kay Sir Rafael. Hindi, totoo naman ang sinabi ko. Sige, di na kita aasarin. Biro lang. Rafael. Inimbestigahan kita! Miguel, di ba kailangan mo ng pera? Kunin mo to. Lumayas ka. Bakit ganyan ka? Akala mo kung sino dahil may pera? Kahit kailangan ko ng pera, di ko tatanggapin ang maruming pera mo. Ikaw! May hinira tayo!
Tagapagmana mayama, Isabela Suarez! Parasitong timog, nabigin sa alas. Parasitong timog, nabigin sa alas sa buhay. Nabigin sa alas sa buhay. Naku, may parasito sa tiyan niya! Dalhin agad sa ospital! Ako, Magda Drive. Uy, teka! Parasito? Naniwala ka sa kalokohan na yan? Tagapagmanang mayaman siya. Kung may mangyari sa kanya, di ko kaya ang gulo. Rafael, ang lupit mo naman. Pito, Hindi! Siya si Dr. Sison. Pinakamagaling siya sa timog na probinsya. Walang malay ang tagapagmanang mayaman, delikado ang lagay niya. Tingnan niyo na po siya. Ihanda ang plano sa pagsusuri. Nagawa na ang CT, MRI at ultrasound. Di po rin malaman kung bakit siya walang malay. Paraan magitas, magitas. Sinusunod siya. Paraan magitas. Ilabas, itigo ang alas, ilabas, itigo ang alas sa lawan, itigo ang alas sa lawan, ilabas. Kaya ko siyang iligtas. May parasitong timog sa tiyan niya! Gino, sobrang nayata ang binabasa mong nobela. 21st century na tayo. Parasitong timog pa. Di ako nagbibiro. Kung di niya siya agad ililigtas, mapapahamak ang buhay niya. todo ka ba? Hindi. Naiintindihan kong nagmamadali kang iligtas siya. Pero huwag kang maghuhusga ng basta-basta para di maapektuhan ang diagnosis ng doktor. Kanina parasitong timo pa raw. Parasitong timo pa raw. Ngayon, sa harap ng doktor. Ngayon, sa harap ng doktor. Nagmamalaki ka pa. Lagi mo lang iniisip ang sumipsip para magpasikat. Kung may mangyari, ikaw ang mananagot. Happy! Happy! Wala namang problema. Anak! Anak! Isabela! Ano nangyari? Doktor! Iligtas niyo ang anak ko! Di pa po natin alam ang dahilan. Pero huwag mag-alala. Gagawin namin ang lahat. Ano? Ginagawa niyo ba ang lahat para gamutin siya? Ginong Suarez, si Professor Sison ang pinakamatanyag na doktor sa ospital namin. Bakit nangyari to? Kahit ano pa, kailangan niyo iligtas ang anak ko. Kaya ako siyang gamutin. Talaga? Ikaw, kaya mo talagang gamutin ang anak ko? Mike! Kahit ano gagawin mo para sa pera. Kaya mo bang magligtas at magpadaling? Tama siya. Wala kang lisensya. Di ka pwedeng magdoktor. Tama na, kaya ko. Simple lang to. Kahit mabigo, di siya masasaktan. Kung may mangyari, ako ang mananagot. Ito. Sige, subukan mo na agad. Uy, kakana ba yan? Isang bote ng alak lang, magagaling. Ang galing mong mangarap. Kung di kaya, baka sakaling maayos pa pag tumigil ka na. Totoo ang sinabi niya. May ganito ka lang nangyayari. Imposible to. Ana, gising ka na. Tapos na. Uwi na. Normal na ang puso. Nasaan siya? Ginong Santos! Teka. Paano mo nalaman na ang pasyente ay may parasito sa tiyan? At bakit ala ang gamot? Paano ko ito ipapaliwanag? Sasabihin ko bang may x-ray vision ako? Ganito yon. Nakita ko na ang sintomas na to. Ang parasito na to ay isang para lang mapilitan itong baguhin ang kilos nito.
Kanon pala. Pasensya na. Pwede ba makuha ang WeChat mo? Gusto ko sanang pag-usapan pa at alamin ang issue ito. Binigay na niya ang WeChat niya. Anong gamit niya? Pasensya na. May kutob ako. Talentado talaga siya. Kailangan ko siyang makuha. Hanga, birthday party ni dito. Tama! Tara na, bilis! Wala pang nakatanggi sa akin. Miguel, lalapitan kita. Anak, gising ka na. Buti naman. Natakot ako sa'yo, alam mo ba? Hanina, sino yung nagligtas sa akin? Mga tao, ipasa ang utos ko. Hanapin sa buong syudad ang tagapagligtas ng anak ko. Alamin ang personal na impormasyon ni Miguel. Dalhin siya sa aming instituto. Tsaka, ihanda ang malaking regalo. Ako mismo ang mapapasalamat. Opo. Nahanap na. Pumunta si Ginoong Santos sa birthday party ng biyenan niya. Tara! Ihanda ang regalo. Salit tayo sa party. Miguel, hahanapin kita. Sakay! Miguel, ang kapal na mukha mo. Di ba sinabi ko sa'yo na dumating ka ng oras maaga? Para tulungan mo bihis si Papa at makaupo. Miguel! Pati pagbihis sa akin, di mo magawa. Ang yabang mo naman. Manugang, wala pa sa isip ang bata. Kasalanan ko to. Ganito, ako na magbibihis sa'yo. Pwede ba? Mabuti naman. Miguel! Tingnan mo tatay mo. Mas disente pa sa'yo. Nagligtas lang ako kaya late. Wala namang ibang dahilan. Tatay ko siya. Hindi siya utusan niyo. Patunayan ko. Pa! Nagligtas na si Miguel. Di niyo alam? Ba't nakatunga ka? Ibigay mo na regalo kay Papa para humingi ng tawad. Regalo? Di ba binigay ko na sa'yo ang ulo ng Buddha? Ano ba gusto mo? 100 lang ang binayad mo doon. Sa ganun lang. Sapat na ba para ipakita ang pagmamahal mo? Milyones ang halaga ng ulo ng Buddha na yon. Di ba sapat, ate? Huwag kang masyadong sakit. Kanino ka ba talaga? Hello, Ginong Mendoza. Kami ang pinakamayamang tao sa Timog at eksperto sa medisina. Magbibigay kami ng regalo. Sige! Ang pinakamayamang tao sa Timog! At eksperto sa medisina. Mamibigay sa akin ng regalo! Talaga? Ibig sabihin ba, ang pamilyang Mendoza ay yayaman na? Ito, ang galing! Ang pinakamayamang tao sa Timog at eksperto sa medisina ay nakarating pa rito. Miguel! Ngayon, ang kasal mo kay Monica ay kukanselahin! Ngayon, kahit pa ni Monica ay di mo na mapantayan! Manuga, pamanang yaman ito ng pamilyang Santos. Regalo ito ni Miguel sa'yo. Ayos ba to? Sa pinakamahirap natin panahon, di natin to binenta. Bakit mo ibibigay sa kanila? Kami nun nanay mo. Ayaw ka naming pabigatin. Gusto lang namin na makasal ka at mamuhay ng maayos. Manuga. Anong basurang yan? Huwag kayong magpahiya sa harap ko! Miguel! Pa! Ikaw! Ano ba? Monica! Susobra ka na! Lakas ng loob mo! Walang kwenta ka tapos sinaktan mo ko? Miguel! Ako na pinakamayaman! Kapag ginalit nyo kami, ginalit nyo na ang pinakamayaman! Talaga? Miguel! Tingnan natin kung sinong di pwedeng galitin. Ang init ng ulo mo! May regalo!
Mula sa pinakamayaman sa timog, 10 bahay, 2,000 taong lingji, 10 mamahaling kotse. Wow! Kami! Pa! Yayaman na tayo! Ayos ka lang? Yayaman na ang pamilyang Mendoza. Miguel, may sasabihin ka ba? Sigurado ka bang ang mga to ay sa'yo? Bingi ka ba? Kung hindi sa amin, sa malagkwenta mong tulak. Ang sakim, mapangahas. Kung di lang sa hiling ng nanay ko, kayong mga Mendoza, matagal ko na itong tinapos. Anong sabi mo? Sabi ko, kakansalahin ko ang kasal. Ang tulad ni Monica, kahit libre, ayoko. Tingin ko'y sayang man ng mga Mendoza. Nagsilos ka at nabaliw ka, kaya ganyan ka magsalita. Matagal na kitang gusto itakwil. Malas ka. Tandaan mo, huwag mo na kaming guluhin. Magsisisi rin kayo. Sa oras na yon, kahit lumuhod pa kayo sa harap ko, wala ring silbi. Matagal ko nang gustong itakwil ang walang kwentang to. Sa tulong ng pinakamayaman, makakahanap ako ng mayaman. Balang araw, di na niya ako abot kamay. Tama. Sa oras na yon, ang pamilyang Mendoza ay aangat sa timog na probinsya bilang kilalang pamilya. Akademiko ng Medisina ng Timog, nagpapasok si Dr. Samuel Sison. Panggulo ng Antique Association ng Timog, nagpapasok si Andrea Yabut. Pinakamayaman, nagpapasok si Ernesto Suarez. Pasensya na po mga VIP. Dumalo kayo sa kaarawan ko. Malaking karangalan po! Ginoong Santos. Naku, Ginong Santos, na nasa ospital. Masyado ako nagmamadali, kaya di pa kita nasasalamatan. Ginong Suarez, sobra naman po. Kayo pa ang bumisita. Ganun pala yun. Si Miguel, na gumawa ng mabuti. Di na ako nagtataka. Ang bata, mapait. Sa pamilyang Mendoza, pabor ito ng langit. Miguel, bakit di mo agad sinabi? Gusto mo bang sa kasal, surpresahin ako? Naku, Ginong Santos, ang pamilya nyo, nakakabilib talaga. Dahil ikakasal kayo ngayon, kaya may dagdag na regalo ako. Talaga po? Napakabuti! Miguel, napakabuti mong manugang! Tama na. Huwag na umarte. Sa panahong to, ganyan pa rin ang sinasabi nyo. Na-cancel na ang engagement namin ni Monica. Napeso? Teka, anong nangyayari rito? Na-cancel? Ibig sabihin ba, may pag-asa na ako? Naku, mapait kong manugang. Nabibiro lang si Monica sa'yo. Misunderstanding lang to. Mahal, magkaaway man, magkakasundo rin. Huwag mo na akong seryosohin. Ginawa nyo na ang sobrang kalupitan. Sinaktan niyo pa tatay ko. Tapos gusto nyo kong magpatawad. May ganito palang nangyari. Mga tauhan, iparating ang utos ko. Ipahinto ang negosyo ng mga Mendoza. Ginong Suarez! Maawa po kayo! Teka! Ginawa niyo to kay Ginoong Santos? Wala kayong utang na loob. Sige, papunta na ako. Ginawa nyo kay Miguel, kayo ang may gawa niyan. Ang kondisyon ng nanay mo ay stable na. Ang natitirang bill, bayaran niyo agad. Seryosa, salamat Dok. Saan kukuha ng pambayad? Ayos lang pa. Ako na ang bahala. Naku, masyado akong nagmamadali noon. Di ko nakuha ang number ng tagapagmanang mayaman. Jade Auction. Pag masyadong maporma, baka may masamang mangyari. Isuot ko na lang. Sa unang bukas, maraming pambihirang jade. Sa industriyang to, ilang taon na ako. Pero di pa ako nakakita ng ganyan. Isang biglang sumulpot na henyo. Iho,
Ikaw ang tunay na master sa Jade. Hindi ako master. First time ko lang dito. Yeho, ang galing ha. Kanina lang sa akin bumili ng murang raw jade. No yun, ang laki na ng tubo. Magpresyo ka. Kukunin ko lahat ng jade na yan. Kailangan ko nang umalis. Basura! Pangbidiran Emerald. Boss, tingin ko yung bato ay maganda rin. Mga basura lang yan. Nakakalat lang yan. Matagal nang walang bumibili. Boss, ganito. Itong mga jade, ipapalit ko sa bato mo. Pwede? Mukhang ang batang to ay walang alam sa jade. Sige, usapan yan. Sige. Ilang beses ko na bang sinabi na huwag mo nang guluhin si Don Gregorio Yabut? Anong problema sa ulo mo? Boss, may bumili ng basurang bato sa labas. Nakamaskara. Mukhang hindi ordinaryo. Ano? May bumili ng raw jade na yon? Ang paningin niya at tapang ay hindi ordinaryo. Di ko kalain sa basurahan ng bato. May nahanap akong kayamanan. Miguel! Bakit ka nandito? Nakilala mo ko kahit nakamask. Donna Andrea. Tinatakasan mo ba ako? Hindi ganun kadali. Donna Andrea, ako. Pa, siya yung sinabi ko sa'yo noon, boyfriend ko, si Miguel. Ito si Andrea. Lagi siyang padalos-dalos. Sabi niyang boyfriend mo siya. Hindi ibig sabihin natanggap na kita. Walang gala, lakas ng loob, harapin ang magulang. Sinong may sabing walang dala? Pa, heto regalo ni Miguel sa'yo. Ayan na. Bibili na lang ulit. Di ba masurang bato yan na walang gumili? Ang kapal ng mukha mong ibigay yan. Ito. Donna Andrea. Ano? Napag-isipan mo na? Papakasal ka sa akin? O ibibigay ng tatay mo ang tindahan? Sinabi ko na, ang antique shop ng tatay ko ay di nagbebenta ng peke. Ito yung bruto. Bakit nasa kanya? Hindi kaya. Don Gregorio. Ako. Hindi naman ako walang puso. Dahil ang pamangkin ko ay humihingi ng hustisya. Kung kaya't na yon, magkaroon tayo ng paligsahan sa Jade. Kung manalo kayo, tapos na to. Kung matalo kayo, ang kondisyon ng pamangkin ko dapat tanggapin nyo. Ayos ba? Tio Tonyo, bakit mo pa pinapahirapan? Kung ang eksperto ay nandito sa kanila at mapasunod ko siya, mas mahalaga yon kaysa sa antique shop. Bakit kailangan pumusta? Paninira lang to. Isipin mo to, ang bagong gobernador ng Timog ay kakampi natin. Ayaw nyo? Kung ganun, wala kayong kawala. Rafael! Ang lakas ng loob mo! Boss Rafael, alam ng lahat na dekada kang nagtaya sa Jade at marami kang eksperto. Sa kakayahan namin, makakatalo ba kami sa inyo? Don Gregorio, alam ng lahat na ang anak mo'y presidente ng Antique Association at top expert sa Republika ng Dakilang Tag-Init.
Tama nga kayo. Pero huwag kayong magyabang. Magaling ang kasamahan ko. Lalaban ba? Sige, laban. Ba't matatakot? 3 round ang laban. Magpapadala ng manlalaro. Pipili ng raw stone. Pagkatapos ng 3 round, ang pinakamahal na raw stone, ang panig na yon, ang mananalo. Miguel, ikaw na. Andrea, ipapalaban mo ang basurang naghahatid ng basurang bato. Anong magagawa niya? Oo nga. Di natin alam kung sino siya. Baka di pa marunong sa Jade. Delikado yan. Sige, ako na muna. Rafael de la Cruz, paano mo nagawa yan? Kung kaya nyo naman, gawin nyo din. Wala akong pipigilan. Ang sikreto sa pagpili ay ang pagkilala sa lumot at marka. Ang espesyal na tubig na to, kapag ibuhos sa bato, ang magiging itim na marka ay senyales na maraming lumot at marka. Mas malaki ang tsansa ng Jade. Pipiliin ko to. Top grade Nuo Jade. Ito ang pipiliin ko. Top grade mo, Jade, ang napili mo. Maganda na yan. Top grade Nuo Jade, nakakahalaga ng milyon. Tama nga ang sinabi niya. Top grade Nuo Jade lang yun. Mukhang hindi siyang eksperto. Ang galing! Tito, huwag muna kayong magsaya. Top grade Nuo Jade din sa kanila. Top grade Nuo Jade, nakakahalaga ng milyon. Galing ko talaga. Tama na naman siya. Top grade no Jade na. Paano mo nalaman? Unang round. Pantay. Susunod na round. Ako na, sa round na to. Anong pipiliin natin ngayon? Pangalawa sa kaliwa. Ha? Pangalawa sa kaliwa. Bata, alam kong gusto mo kong pasayahin. Pero di kita kailangan turuan. Ang luma, may flashlight pa ang nag-iilaw-ilaw. Ang paraan ko ay pakiramdam sa tunog. Sa pamamagitan ng pagkakaiba ng tunog, malalaman kung aling bato ang may Jade. Ang galaw kong to ay tinatawag na pagkilates sa tunog. Kaya kung gamitin ang maliit na pagkakaiba ng tunog para malaman kung aling raw stone ang may Jade. Pipiliin ko to. Pinakamataas na uri ng Jade. Pipiliin ko to. Pangalawang uri ng Jade. Pakalawang uri ng Jade. Halaga ay milatagang piso. Mukhang hindi siya. Pinakamataas na uri ng Jade. Halaga ay 7 milyong piso.
Ito bang agwat namin? Don Gregorio, ang agwat ng halaga natin ay higit 100 milyong piso na. Kapag natalo pa kayo sa susunod, talo na kayong lahat. Rafael, huwag kang magyabang. Mukhang kailangan ko ng kumilos para lumabas ang tunay na eksperto. Boss, ako na rito. Teka. Sa laban na to, ako na. Tio Tonyo, bakit kayo mismo ang lalaban? Kahit ibigay natin sa kanila ang laban na to, hindi pa rin sila mananalo. Tingnan mo, sa laban na to, hindi madaling manalo. Narinig nyo? Nakita nyo man ang galing sa Jade ni Tio Tonyo? Napakalaking karanghalan nyo. Sino minamaliit mo? Ako na. Kuya, may galing sa Jade ang kabila. Wala naman tayong ganyan. Maliit ang tsansa natin. Miguel, ikaw na lang. Kung papalabasin siya, anong pinagkaiba sa pagkatalo? Andrea, ipapakita ko na mas magaling ako sa kanya. Dawhin ang mangkok. Ito ba ang sikat na galing sa Jade? Pulang balad ng teknik ng pagsusuri. Pula-pulang palad na teknik ng pagsusuri. Pulang palad na teknik ng pagsusuri. Gamit ang palad, makikita ang loob ng batong bulbo. Habang mas madaming berde sa loob, mas maganda ang pagsinog. Kaya ito'y magiging pulang kulay. Kaya rin makita ang loob. Nawala na ito. Isang teknika ng ilang dekada. Di ko akalain makikita ko pa. Oh. Lagot. Paano pa tayo mananalo sa kanila? Pipiling ko to! Ano? Di pa pipili? Kuya, papa ka na kung di mo kaya. Sinong nagsabing di ko kaya? Pipiliin ko to. Pinakamakandang Imperial Grid worth 100 million. Basura. Walang halaga. Ano? Imposible! Don Yabut, malinaw na ang panalo. Ang tindahan ng tatay mo at ikaw, akin na. Teka. Dong Yabut, may sikreto kami sa pagpili. Di patas to. Ang tao mo, pumili pa ng isa. Para di sabihing nandaya kami. Miguel, ikaw na. Andrea, anong pinainom mo sa kanya? Ikaw na. Sus, seryoso ba? Pinipili niya ang bato sa basurahan. Tingnan mo, di siya maasahan. Pipiling ko to. Kahit anong basura, di na kailangang buksan. Basura. Walang halaga. Hay naku! Binigyan ko kayo ng tiyanga! Pero wala kayong silbi. 2 beses na basura ang nakuha.
Ngayon lang ako nakakita. Mga ganyang kabuhan. Sabi ko na nga ba. Walang kwenta siya! Tatla. Dalawa. Isa. Tingnan nyo. Tingnan ng batong to. Ito ay... Pinakamagandang uri, Imperial Green! Ano? Pinakamagaling na variant na Imperial Green. Ang rose stone na to ay kailangan sa sobrang hirap na kondisyon lang mabuo. Sa labas ng jade ay may balot na lupa. Pag nakadikit sa hangin, ang balot na lupa lang ang mahuhulog. Kaya madaling malaman ng basura. Sobrang pagsubok sa galing ng tagasuri. Ibig sabihin, mas mahal ba ito sa ating Imperial Green? Dapat tatantya, ito ay 100 beses na mas mahal sa ordinaryong Imperial Green. Miguel, alam kong kaya mo yan. Di ko inakala may ibubuga pala ang batang to. Don Gregorio, kami ay sumusuko. Tio Tonyo! Tio Tonyo, bakit ka sumuko? May sobra silang napili. Bawal to! Tumahimik ka. Kasalanan mo to. Sabi kong huwag kang guluhin si Don Gregorio. Pero pumunta ka. Base sa patakaran ni Don Gregorio, panalo kayo. Kunin nyo ang mga batong ito sa orihinal na presyo. Pero, libre na to. Ituring nyo na bilang pambayad ng pamangkin ko sa inyo bilang pambawi. Kung ganoon, tatanggapin ko na. Pero, di ko talaga inasahan na ang tulad ni Rafael ay may ganitong makatarungang tito. Wala yun. Miguel, sayo na ang mga batong to. Sa akin na? Oh, sa pustang to, ikaw ang nanalo. Dapat sa'yo to. Napala, tsaka, pinadala na ng mga Mendoza ang ulo ng Buddha. Nasa akin pa. Mamaya, ipapadala sa'yo. Ayos, pakisuyo, ibenta mo ang ulo ng Buddha. May pambayad na sa gamot ni Mama. Ginong Santos, ang batong nakuha sa basurahan. Ikaw ang bumili, di ba? Paano niyo po nalaman? Ang pustang ito para sa'yo. Ako, bilang na bilang ang husay mo, Ginoong Santos. Nabigla talaga ako. Sigurado, gagawin mo ko. Hindi. Sana pumunta ka rito. Sabihin mo ang kondisyon. Boss Rafael, tauhan naming si Miguel. Huwag niyo siyang agawin. Tama. Ang galing ni Miguel. Manugang ko pa siya. Siyempre, nasa panig namin si Miguel. Di ba, Miguel? Ako, ang totoo, meron kasi ako. Ginong Santos, kung nahihirapan ka, magiging estudyante mo na lang ako. Ayos ba? Magiging guro ko kayo. Tio, bakit siya magiging guro mo? Isa lang siyang walang kwentang hampas lupa. Manahimik ka. Alam mo ba kung gaano kagaling si Ginoong Santos? Ha? Mayong estudyante ko na siya. Siya ang maestro mo. Lumuhod at tawagin siyang maestro. Tatawagin ko siyang maestro. Tawagin! Maestro. Teka, di ko yan deserve. Kung si Boss Salazar ay nagpupumilit, sige, payag na ako. Ayos! Kung ganon, guro, sa susunod na may kailangan, utos lang po kayo.
Naku, wag na. Basta, ibenta mo na lang to. Sige po. Pagbayad sa 500,000 na bill ng nanay ko, parang di nabawasan ang pera ko. Ay, bumagsak na naman. Grabe. Pare, di mo dapat yan binili. Dapat yung MCD. Ano alam mo? MCD, muntik nang bumagsak. Uy, tumas na ang MCD. Siya si Miguel. Balita ko, sa Jake betting event, naging estudyante niya si Boss Rafael. Ibang klase talaga si Miguel. Kung kukunin siya sa kumpanya, baka malutas ang problema natin. Hello, Ginong Santos. Ako si Isabela Suarez. Iniligtas mo ko. Naalala mo ba? Siyempre, naalala ko. Matagal ko nang gusto mapasalamat sa'yo. Wala yun. Nasubukan ko lang. Napapakumbaba ka lang. Gusto ka ring makita ng tatay ko? Kung pwede sana, makipagkita sa tatay ko? Sige. Na pala, may pabo sana ako. Pwede mo ba akong tulungan? Ano yun? Gusto kitang gawing stock expert ng kumpanya. Stock expert? Wala ko alam sa stocks. Ginong Santos, nakita ko kanina. Tiwala ako sa galing mo. Sige. May importanteng meeting ako ngayon. Tawagan mo ko. Tego! Ako? Ito nga. Ikaw, alam mo ba kung saan ka nandito para pumasok? Ako po, mag-uumpisa. Nag-a-apply ka. Anong pangalan mo? Ako si Miguel. Che, tingnan mo kung may kanto. Wala po siya. Bata, malikayata. Baka dahil si Ginong Suarez ang kumuha sa akin. Kaya sa listahan, wala ang pangalan ko. Eksperto, gumawa ka ng matinong palusot. Ang klaseng tao ni Ginoong Suarez. Papansinin ka ba? Hello, manager? Buksan mo ang mga mata mo. Tingnan mo ang mga empleyado namin. Naka-formal lahat. Tingnan mo sarili mo. Anong suot mo? Sa di nakakalam, iisipin na nangangampanya ka. Anong suot ko? Wala namang kinalaman sa kakayahan ko. Ang yabang mo Sa galing mong yan. Anong nagawa mo nun? Wala akong trabaho noon. June, palabasin siya ng guard. Baliw lang yan. Meron ako appointment letter ni Ginong Suarez. Tingnan mo. Appointment letter? Uy, maniniwala ba ako? Ang mga hamak na tulad nyo, hindi na-asenso. Laging tatawirin. Anong ginagawa mo? Ginong Suarez, sakto ang dating nyo. Ang taong to, nagsasabing eksperto nyo raw siya. Nakakatawa naman. Bakit yung kinuha ang ganito? Tama, siya ang eksperto ko. May reklamo ka? Ginong Suarez, nagkakamali ba kayo? Kinuha nyo ang isang walang trabahong eksperto. Hindi ba't ginagago nyo kami? Kung ginuha ko siyang eksperto, may dahilan ako. Anong dahilan? Kahit paano, dapat alam niya ang stocks. Tingnan nyo ang hitsura niya. Baka di niya maintindihan ang market. Isa lang pala ang pasaway na konektado. Tumahimik ka. Pag ginalit mo ang royalty, lagot ka sa susunod. Tiwala ako sa kanya. Kahit di niya alam ang stocks ngayon, siguradong matututo rin siya. Kung kayo ay may ganito kalakas, mag-isip lang kung paano harapin ang problema ng kumpanya. Ginong Suarez, kaming lahat ay top graduates. Nagpakahirap lang makapasok sa Suarez Securities. Bakit sa isang amateur bibigyan ng oras? Manager Reyes, isipin mong mabuti.
Ako ang chairman ng kumpanya. Huwag nang makipagtalo. Patutunayan ko na ngayon. Ang yabang mo. Paano mo patutunayan? Gamit ang talampakan mo. Itong Wenda, tataas agad. Nasira ang plano mo. Tingnan ko paano ka na. Tingnan! Tumaas na ang weighing da! Isa lang yan. Sinwerte ka lang. Itong teras, itong coffee, itong Feyna, tataas agad lahat. Tama ang pinili ko. Paano nangyari to? Gino Santos, alin ba ang tataas? Ito, yung isa at yung ganyan, tataas din yan. Ganyan. Kung susundin ang hula ko sa loob ng isang buwan, ganyan din ang mangyayari. Tataas lahat. Kung susundin ang hula mo sa hinaharap, kikita pa ng Satora 20 milyong piso. Miguel, paano mo to nagawa? Swerte lang. Ang kita na to ay antas na ng top trader na talaga. Paano sa kalahating oras lang ay naabot na? Imposibleng swerte lang to. Kaya pala eksperto siya. Kahit saang kumpanya, tuturingin siyang Diyos at aalagaan ng husto. Master, saludo ako sa'yo. Pasensya na sa inasal namin. Pag may napala ka, isama mo naman kami. Manager Reyes, may sasabihin ka pa ba? Sinong Santos? Ang yabang ko kasi kanina. Mali ako minaliit ka. Karma ko to. Buti nga. Alam mo naman pala. Manager Reyes. Sa ekspertong kinuha ko, ilang beses kang bastos. Hindi ito matatapos dito. Hayaan na, Ginong Suarez. Wala naman itong malaking epekto. Patawarin mo na siya. Alang-alang kay Ginong Santos. Ibababa ko ang posisyon mo at babawasan ang sahod mo ng 6 na buwan. Tanggap mo ba? Tanggap ko po. Tanggap ko po. Makinig kayo! Makinig kayo! Mula ngayon, si Miguel ay VIP ng Suarez Securities. Kung may maglet sa kanya, kalaban na niya ang kumpanya. Sumunod ka sa akin. Sige. Ito ang dokumento ng pagdilipat ng shares. Nag-usap na kami ni Papa. May 5% ng kumpanya. Ito. Masyadong mahal ito. Di ko matatanggap. 2 beses mo ako tinulungan. Deserve mo to at hindi to libre. Bilang shareholder, kailangan mong hawakan ang ilang responsibilidad. Kung may mangyari sa susunod, ito ang aasahan. Sige. Mabuti naman. Ipapakilala kita kay Papa. Nasa bidding siya. Dahil dito, sobrang abala niya. Sige. Bata! Umayo ka! Sa labas ng parking! Na-aksidente mo pa kotse ko! Ito. Magkano to? 500,000! Boss, kahit ibenta niyo ako, wala akong 500,000! Huwag kang magpalusot! Mabayad ka! Miguel! Miguel! Carlo! Anong nangyari?
Nasagi ko yung kotse niya. Ang laki ng hinihingi niya. 500,000 daw. Anong malaki? Imported tong kotse ko. Isang pyesa lang. Igit pa sa yan. Maawa na akong 500,000. Ibigay mo na. Kundi, ipapakulong kita. Miguel, tulong! Ayoko makulong! Ang hina ng kaibigan mo. Mukhang di makabayad. Daming satsat. Ibigay na. Huwag akong pigilan sa bidding. Ang taong yan, ang kalaban natin sa bidding. Mahirap to kalabanin. Mag-ingat kami lang. Ayos lang. Kaya ko siya. Umilang di original na pyesa. Umilang di original na pyesa. Sabi mo, 500,000 ang headlight mo. Tingin ko sa headlight mo, hindi original. Hanggang iPan lang. 5,000 lang yan. 5,000. Paano niya nalaman na ang pyesa ko hindi original? Huwag kang mag-imbento. Ipakita mo ang ebidensya. Baka logo ng kotse di mo pa kilala. At nagkakalat ka pa. Sa sitwasyong to, mahirap talagang i-check kung totoo. Miguel, magsisimula na ang bidding. Paano kung ako na muna magbayad para sa kaibigan mo? Siya ka na kayo magayos. Ayos lang, may paraan ako. Ganito, subukan mo bang kumusta sa akin? Papunta ka rin sa bidding. Kung sa bidding matalo mo ko, bibigyan kita agad ng 500,000. Paano kung matalo ka? Kalimutan na natin to. Kalimutan na natin to. Bakit? Miguel, ang pusta baka masyadong malaki. Hindi ko kaya yan. Bakit binigay mo agad? May 500,000 pa ako. Tiyak talo siya. Ikaw pupunta sa bidding. Sinong maniniwala? Malamang di mo ako kilala, pero itong kasama ko, si Ginong Suarez ng Suarez Securities. Di mo rin ba kilala? Ang lakas ng loob mo! Alam mo ba, na nasa likod ko ay ang isang malaking konsortium at si business tycoon Ginoong Lester. Di pa siya naiipit sa negosyo. Kahit ang pinakamayaman sa lungsod ng Tibog ay alipin lang niya. Huli pa ang lahat. Huwag magpaligoy-ligoy. Susugal ka ba? Susugal? Ikaw na nagsabi niyan. Pa, nandito si Miguel. Ay, Miguel. Ang bilis mo umalis noon. Di kita napasalamatan ng maayos. Wala yon, Ginong Suarez. Salamat sa tiwala, Ginong Suarez. At sa shares. Sinabi ni Isabela, tumulong ka sa kumpanya. Deserve mo yan. Miguel, bilib ako sa'yo. Dahil tiwala kayo sa akin, may hiling ako. Anong healing? Yung bidding ngayon, pwede bang ako na? Yang bidding na yon, pwede bang ako na? Miguel, alam kong magaling ka. Pero ang bidding ngayon, sobrang mahalaga sa atin. Ang hiling mo, pinapahirapan mo ko. Ginong Suarez, simbulan mo. Di kailangan ng malaking aksyon. Kailangan ko ng po ng kaunting tudong nyo. Tiyak na matatalo ko po ang bidding na ito. Pa, lahat ng sinabi ni Miguel, wala pang mali. Maniwala ka sa kanya? Sige. Ang bidding ngayon, ikaw na ang bahala. Sige po. Nandito na po kayo, Ginoong Lester. Kumusta ang paghahanda? Siguro po. Kaso, may nagmamalaki na gustong kalabanin kayo. Nagpustahan pa sa akin na mananalo sa bidding na to. Oo?
Balita ko, gusto rin ni Ginong Suarez na makipag-agawan sa lupaing to. Wala sa lugar. Huwag kang maaga magsalita. Di pa tapos ang laban. Tama! Sino naman siya? Siya? Isa lang siyang mahirap na di makabayad ng piyansang kotse. Siyang nangahas na hamunin kayo. Ngayon lang ako nakakita ng taong kasing confidente. Ipapakita ko sa iyo ngayon kung paano durugin ang isang langgam. Ayos na. Ang binagong bid document, ipasa mo ulit. Sige. Sigurado ako, kung mananalo ka sa bidding na to, magiging bagong bituin ka sa negosyo sa timog na probinsya. Huwag mag-alala, ang disenyo namin ay pantay-tigang klase. Maingat na dinisenyo ang bid at paulit-ulit na kinalkula. Sa pagkapanalo sa bidding, siguradong walang problema. Ayoko ng salita. Kailangan ko ng resulta. Opo. Magandang araw, mga hurado. Magandang araw. Alam kong nakita nyo na, ang baryo ng pamilyang Lester ay may malaking potensyal sa hinaharap. At nagpasya kaming gamitin ang BIM na teknolohiya para maikli ang takdang oras at mabawasan ang gastos. Tingnan nyo, ito at ito. Okay, ito po ang aming plano. Salamat po. Ang potensyal ng lupain nito ay alam ng lahat, pero ang problema rito ay hindi technical, kundi ang hirap sa geological processing. Ang budget para rito, kung mas mababa sa 10 milyon, ay magdudulot ng under-assessment ng risk. Sa huli, hindi na itutuloy ang buong proyekto. 10 milyon? So bahagin to. Ang budget sa bid namin ay eksaktong 9.8 milyon. Di naman siguro nagkataon to? Tingnan nyo. Balak naming gamitin ang 100 milyong budget para sa geological processing at itayo ang isang green circular zone. Sa long-term benefits, ibabahagi ang gastos. Sa future compound growth, mas lalaki ang kita. Himpat milyon? Alam mo ba kung mag-invest ka ng himpat milyon, kung kailan mo mababawi yan? Sa 1 hanggang 10 taon, kahit mahirap mabawi ang gastos, pero sa 10 hanggang 20 taon, maabot ang kita sa exponential growth. Kalokohan! Nakagawa ka na ba ng bid? Di magtatagal ang plano mong yan! Kung tatanggapin ito, hindi ikaw ang masusunod. Ang mga hurado ang maghuhusga. Di na kailangang humusga! Talo na kayo! Kayo! Nagpahawak sa walang kwenta! Ngayon, ang kumpanyang Suarez, malaking kahihiyan to! Pahimik! Ilalabas na ang resulta! Inaanunsyo ko, ang mananalo ay Kumpanya Suarez! Hika! Miguel, tama ang pinili natin. Panalo agad, Miguel! Ang galing! Nagkamali ba kayo? Walang mali. Ang proposal ng kumpanyang Suarez sa pagiging feasible at kumpleto ay mas magaling at mas mababa ang presyo nila. Imposible! Sa geotech pa lang nila, 100 milyon na! Paano naging mas mababa pa sa atin?
Oo nga, ang bid namin ay sikat na international team ang nag-compute. Walang talo. Siguradong kayo ang pabor sa kanila. Tanggapin ang talo! Tayo ang nanalo ngayon. Huwag niyong itanggi. Tama. Si Jinong Lester sa buong mundo ay sikat na sikat. Kung kumalat ang balitang to, baka masama to sa'yo. Ang dahilan kung bakit ako nandito ay dahil di ako nagpapatalo. Mga hurado, di ako sang-ayon sa resulta. Sa patakalan, ang dokumentong to pagkatapos ng bidding palang ilalabas. Kung di kayo naniniwala, tingnan nyo na. Imposible to! Bakit? Bukod sa main budget, lahat ng bid nila ay eksaktong konting baba lang sa atin. Paano nila to nagawa? Iba kanina ang yabang nyo. Bakit niyan tahimik na kayo? Paano mo ginawa yan? Di ba sabi mo sigurado to? Di ko rin alam. Baka may nagkamali. Hanggal ka na. Jinong Lester, eksida lang to. Pakiusap. Bigyan mo ko na isa pang chance. Jinong Lester! Manager Sun! Dahil tayo ang nanalo sa pustahan, di na namin ibibigay ang 500,000. At saka, mula ngayon, huwag mo nang guluhin ang kaibigan ko. Kundi, ang kahihinatnan, di mo kayang panindigan. Ang lupit mo. Minaliit kita. Tabi. Mikel! Ang astig mo kanina! Niligtas mo ko. Mula ngayon, ikaw na ang second parents ko, Carlo. Ano ka ba? Sasamahan natin. Kahit di kita iligtas, second parents mo pa rin ako. Anong karapatan ko, akong si Ernesto Suarez, na makilala ang isang tulad mo? Miguel, isang biyaya ang makilala ka. Isang biyaya ang makilala ka. Pa, tingin mo, si Miguel, tinulungan na naman tayo ng malaki. Paano natin siya pasasalamatan? Anong pwedeng ibigay ko sa kanya? Anong pwedeng ibigay ko sa kanya? Miguel, anong tingin mo sa anak ko? Siyang paborito ko. Pa, wag kang magpiro. Jinong Santos. Di ko akalain sa Timog, may makakatalo kay Beast Genius na si Jinong Lester. Nakita ko na ang galing. Sana may pagkakataon na makipagtulungan kay Ginoong Santos. Sana pumayag si Ginoong Santos at huwag mag-alinlangan sa amin. Hindi naman. Mga Gino, ayos lang makipagtulungan. Pero manugang ko si Miguel. Bawal niyo siyang agawin. Hindi ako pumayag. Bakit? Hindi. So pumapayag ka na. Pero ako, Sa inyong dalawa, congrats sa kasal! Maligayang pagdati! nasan si Carlo? Tinalo ang business legend si Miguel ang bagong henerasyon. Kamakailan nagtayo ng investment firm sa loob ng isang buwan, kumita ng 42 bilyon at naging pinakamayamang tao sa Timog. 4 bilyon, pinakamayamang tao sa Timog. Di ko akalain na ang walang kwentang to ay magtatagumpay pala. Dati, araw-araw ka nakabuntot kay Miguel, pero wala ka namang napala. Ngayong malaking boss na siya. Eh ikaw? Tingnan mo ang sarili mong walang kwenta. Kung wala ka pang makitang trabaho, lumayas ka sa bahay na to. Araw-araw kang walang kwenta rito. Alis na nga! Ayoko na rin namang manatili rito. Ikaw!
Ginong Santos, matagal na ang pabrika namin. Kahit teknolohiya o karanasan, siguradong walang problema. Basta mag-invest ka, ikaw na agad ang bagong manager. Busy ako. Mamaya na. Teka lang. Tingnan ko tong resume. Itatapo na po yan. Busy kasi ako sa kumpanya. Nalimutan ko si Carlo. Walang problema kung mag-invest ako. Pero may isang kondisyon. Sabihin mo. Tanggapin niyo siya. Walang problema, sigurado. Huwag sabihin kay Carlo. Surprise natin siya. Carlo, halika rito! Ito, ang bagong empleyado. Magkakakilala na kayo. Magpakilala kayo. Hello? Ako ang bagong empleyado. Ako si Carlo. Magkakakilala na tayo. Kung may mali man akong gawin, pagpasensyahan nyo na. Baguhan. Gawin mo na ang trabaho namin. Ba't nakatunganga? Gawin mo na. Kuya, yung mga gamit, di ko pa po na-operate. Pwede po bang ipakita nyo muna? Sa tanggal bala, wala ka palang alang, walang kwenta. Paano ka nakapasok? Kami mga kasamahan, kaya lang namin to. Wala kang alam. Di ba nakakupit ka lang ng pwesto? Hindi ko po talaga to pinag-aralan. Bigyan nyo ko ng oras. Mabilis ko tong matutunan. Saka pa, huwag ka nang humawak ng makina. Maglinis ng banyo. Bagay sa walang kwenta mong tulad. Huling to! Irereklamo ko kayo! Umayos ka! Kundi, pwedeng palayasin ka namin. Hayaan na. Ang hirap mahanap ng trabaho. Magtiis na lang. Ngayon kasi, welcome party ng bagong manager. Linisin mong mabuti ang badge. Para magandang impression sa bagong manager. Sobra na kayo! Pasensya na. Punasan mo. Mamaya, si Carlo, pag natanggap niya ang malaking regalong to, siguradong matutuwa siya. Huwag ka nang magalit. Bilang pangbawi namin, bibigyan ka namin ng pagkakataong magpakita. Punta ka sa opisina ni manager, kunin mo yung kahon sa mesa niya. Gagamitin niya mamaya sa welcome party. Pinagtritripan niyo ako? Hindi Pag di ka, ako na. Sige. Ako na. Carlo! Ano ba? Bigay ito ni Manager Lim sa bagong manager. Carlo, anong problema mo? Regalo to ni Manager Lim para sa bagong manager. Malaking kulo to. Ikaw ang unang bumitaw! Naku, nakita ang lahat. Siya ang bumitaw. Tama! Sinisiraan niyo ko! Dahan-dahan. Anong sinisiraan? Pagdating ni Manager Lim, umamin ka na. Sabihin mong di mo kaya ang trabaho. Lalabanan ko kayo! Sino ka ba? Sasaktan mo ako! Ang bagong pinakamayaman, si Miguel, ay matalik kong kaibigan. Pag nalaman nila na pinipilit niyo ko, nagot kayo! Kaibigan mo ang pinakamayaman? Sinong maniniwala? Kung totoo, hindi ka sana aabot sa ganito. Sirauro ka na yata. Huwag mo nang banggitin ang pinakamayaman mo. Kahit sino pang dumating, dapat akong tawaging lolo rito. Anong karapatan mong laitin ng kaibigan ko? Sabdan nyo! Carlo!
Miguel! Bakit ka nandito? Ano ba yan? Manager Lim! Tira ng baguhan to. Regalo niyo sa bagong manager. Kaya pinagsabihan namin. Pinagbintangan niyo ako. Pinapalinis niyo ko ng banyo. At binuhusan pa ako ng tubig. Ano? Manager Lim, kanyang bang ugali sa pabrika nyo? Hindi po, Ginong Santos. Ano ba kayo? Mag-sorry kayo. Bakit kami magsasorry sa kanya? Bayad lang yan para makapasok. Pinagsabihan lang namin. Humahimik! Tama. Nagbayad siya para makapasok. Kung hindi siya pumasok, hindi ako mag-i-invest sa pabrika nyo. Siya ang bagong manager ng pabrika nyo. Siya ang bagong manager! Teka, kayo. Laking kulo nyo. Pero tingin ko sa pabrika nyo, wala nang silbi pang mag-invest. Manager Lim, tapusin na natin to. Ginong Santos, ako po, kulang po ako sa pagpapalakas. Bigyan niyo po kami ng tsansa. Panalayasin ko po silang lahat. Ginong Santos, ako po, hindi ko po napigilan ang mga tauhan ko. Bigyan niyo po ako ng isa pang tsansa. Palalayasin ko po silang lahat. Huwag na, tatawagan ka ng abogado ko. Ginong Santos! Ginong Santos! Ginong Santos! Manager Lim! Manager Lim! Pag-isipan niyo po. Pag-isipan niyo ulit. Lumayas kayo! Hay naku. Grabe! Ito bang bagong office building mo? Oo. Iba talaga ang bagong pinakamayaman sa lungsod ng Timog. Bro, swerte ko talaga sa'yo. Tingnan mo. Yan ang magiging opisina mo. Ha? Totoo ba to? Siyempre, desidido na ako. Gusto kong ikaw ang pamunuan ng kumpanya. Bro, sinasama mo talaga ako sa kita. Wala na ako unayan sa pamilya ko. Mula ngayon, ikaw na lang ang pamilya ko. Laging nandito si Miguel para sa'yo. Tara! Pag gumaling ka na, titira na tayo sa bagong mansion ko. Sige, ako na. Pagod ka na rin. Ma! Ma! Acute stroke! Acute stroke! Ano yun? Ang nanay ko, may acute stroke siya. Kailangan agad ng operasyon. Nakita na namin ang resulta. Wala namang malaking problema. Hindi kailangan ng operasyon. Hindi, ang bara sa nanay ko ay nasa posterior cerebral artery. Mahina lang, kaya di nakita. Ako ang doktor. O ikaw? Ano yun? Hindi. Ano yun? Hindi. Miguel. Dr. Sison, acute stroke po ang nanay ko. Kailangan agad ng operasyon. Heto po ang report. Wala naman tong problema. Baka nag-research lang siya online. Ako na ang bahala rito. Tiwala ako sa'yo. Huwag mag-alala. Ako ang gagamot sa nanay mo. Ang bara sa nanay ko ay nasa posterior cerebral artery. Malalim ang sugat at mahirap makita. Baka kailangan ng stent. Sige, naiintindihan ko. Kumusta po ang nanay ko? Matagumpay ang operasyon. Gaya ng sabi mo, may bara nga sa posterior cerebral artery. Naglagay na ako ng stent. Huwag mag-alala. Paglabas ng nanay mo, magpahinga muna siya at magpa-check up at wala nang malaking problema. Salamat po. Salamat, Doc. Salamat po. Ba't ka nagpapasalamat? Kung hindi dahil sa'yo, di ko malalaman ang problema. Napansin ko lang po yun. Kayo po ang eksperto. Huwag ka nang mahiya. Matagal ko nang nakita na may talento ka sa medisina. Kaming mga doktor ay nahihiya sa'yo. Sobra naman po, Doc. Seryoso ako. Ang med school namin ay kailangan ng tulad mo.
Gusto mo bang sumali sa amin? Gusto mo bang sumali sa amin? Ako? Di ako nag-aral ng medisina. Pwede ba kahit di ko alam ang gamot? Di mo kailangan kumilos. Maging consultant ka na lang sa amin. Magbigay ng gabay. Magbigay ka lang ng opinion. Ako baka di ako makatulong. Pumunta ka lang. Sige, bilang pagbalik ng utang na loob sa pagligtas mo sa nanay ko. Titingnan ko. Ipapakilala ko. Ito si Dr. Ramon Villanueva ng aming instituto. Dr. Villanueva, siya ang sinabi ko sa'yo noon. Miguel. Dr. Villanueva. Ako si Miguel. Sa lab, mga taga-Republika ng Dakilang Taginet, pinakamahusay na eksperto sa medisina. Hindi kahit sino ang pwedeng pumasok. Ipapakilala ko sa'yo. Ito ang aming lab. Ang pinag-aaralan namin ngayon ay bagong targeted drug para sa cancer. Pag nagtagumpay ito, maraming buhay ang maniligtas. Napakahalaga niyan. Kahit ganun, nasa dead end ang pananaliksik. Sa formula, di alam kung saan nakamali. Ang na-develop na gamot, hindi lang walang epekto, may konting lason pa. 3 taon na, wala pa ring pag-ulad. Ito, ang final synthesis ng gamot. Huwag ibigay sa kanya. Huwag ibigay sa kanya! Professor Sison, pinapasok ko siya ng huli ko ng limitasyon. Bilang isang mananaliksik, bakit ang pabaya mo? Kung maapektuhan niya ang reagent, paano kung maapektuhan ang resulta? Dr. Villanueva. Ang paggawa ko kay Miguel ng consultant ay may dahilan. Nakagawa na siya ng kabutihan. Sigurado ako na walang problema sa kanya. Paano mo nasisiguro? Isa siyang walang alam sa medisina. Paano magiging consultant? Parang laro mo lang ba ang eksperimento? 3 taon nang stuck ang proyekto natin. Ubus na rin ang pondo natin. Subukan natin siya. Baka mas ulusyunan niya ang problema natin. Nakakatawa. Ang mga nangungunang eksperto natin 3 taon nang di nasolusyonan. Paano niya malulutas yan eh? Walang alam. Wala ba kaming silbi? Sige. Kalma lang. Solusyon ang mahalaga. Dr. Sison, patingin muna. Sige. Asa pa? Huwag hawakan ng reagent! Sige, di ko hahawakan. Titingnan ko lang. Huwag mag-alala. May lason na reagent. May lason na sa gamot. Walang lason na reagent. May lason na reagent. Dito pala, may problema. May lason na chemical. Dito pala ang problema. Dr. Villanueva, may problema sa reagent. Pag inilagay ang reagent na to sa proseso ng pagsasama, magkakareaksyon ito kaya nakakalason ang resulta. Nagbibiro ka ba? Anong sangkap ng gamot na to di mo alam? Sa tingin-tingin lang, alam mo na ang problema? Dr. Villanueva, palitan niyo ang reagent at subukan ulit para malaman. Akala mo eksperto ka. Wala kang karapatang mag-utos dito. Anong reagent yon? Preservative additive. Ay pali ang preservative. Tingnan ang resulta. Sige. Professor Sisa, bakit kayo naniniwala sa kanya? Ang problema na 3 taon nating di nalutas. Paano niya nalutas sa tingin-tingin lang? Dr. Villanueva, subukan natin. Para sa atin, wala tayong mawawala. Bakit lagi kang may pagtatangi? Nagka-aktibidad ang gamot! Tagumpay! Talaga? Tagumpay! Patingin! Miguel, walaking tulong to. Totoo nga, ang problema sa 3 taon, nasolusyon niya sa isang salita. Totoo ba ang batang to ay may lihim na kakayahan? Kung lalabas ang gamot na to, ikaw ang pinakamalaking tulong.
Hindi naman. Hindi naman ako ang pinakamalaking tulong. Kaunting tulong lang. Mahalaga ang pananaliksik nyo. Dahil kulang kayo sa pondo, mag-i-invest ako ng 50 billion. Para mula ngayon, di na kayo mag-aalala sa pondo. Di na kayo mag-aalala sa pondo. Mabuti naman! Sa pananaliksik ng damot, mas mapapabilis ang proseso. 50 billion. Professor 50 billion? Professor Sisong? Itong Ginong Santos na inimbita mo, sino ba talaga siya? Dr. Villanueva, huwag kang laging nasa lab. Manood ka ng balita. Si Miguel, ang bagong pinakamayaman sa tibog na probinsya. Pinakamayaman sa timog na probinsya? Pasensya na, Ginong Santos. Di ko kayo nakilala. Patawad. Pasensya na sa inasal ko. Wala yun. Dr. Villanueva, para sa ikabubuti. Di ko akalain na ganito kayo kabuti, Ginong Santos. Nahihiya ako. Ganito na lang, Ginong Santos. Ang karapatan sa gamot na to, ibibigay ko sa inyo. Para masabing sukli sa inyong in-invest. Sige. Maraming salamat po. Salamat. Di ko nasahan. Yung 50 bilyong in-invest mo sa lab. Doble ang kita! Na yun! Nag-aagawan ng mga drug company sa atin! Ang sarap nito! Haha! Ikaw si Miguel. Ako nga. May nag-alok ng malaki para sa formula ng gamot mo. Usap tayo. Kung tungkol yan sa bagay na yan, wag na. Anong ibig yung sabihin? Wala pang negosyong di ko magagawa. Magpresyo ka na. Kaya pala siya ang kinatatakutan na boss ng international group na Thor, si Shadow. Sabi nila, delikado siya. Di namin ibibenta. Umalis na kayo. Pwede ko kayong gawing distributor. Ikaw nang bahala sa hati. Di ako kulang sa pera. Pero kung ibibenta ko sa inyo ang formula, di na ito ang mabibili ng ordinaryong tao. Mabuti namang may konsensya si Ginong Santos. Pag-isipan mo muna. Habang maayos pa ako. Isipin mong mabuti. Habang maayos pa ako, maging matalino ka. Huwag sayangin ang oras natin. Sabihin mong kumilos na sila. Hindi basta-basta ang si Miguel. Marami siyang koneksyon sa timog na probinsya. Kung padalos-dalos tayo, baka madagdagan na ng gulo. Nagkapera lang siya. Ang mga tulad niya, di ba marami na tayong na-handle? Takot ba ako sa kanya? Mas mabuting huwag nang tumagdag. Nalaman ko na ang formula nasa vault ng bahay niya. Magpadala muna ng top hitman para subukan sa bahay niya. Opo. Bata ka pa, bakit nanilinis ka? Wala kang pake. Wala akong choice. Maagang nawala magulang ko. Ulila ako. 3 trabaho sa isang araw. Nakakaawa ka naman. Ay. Tapos na ako rito. Sa kabilang kwarto na ako. Ang sipag talaga ng batang to. Anong ginagawa mo? Nakadibimis. Hey. Tita! Sa'yo ba to? Hindi sa akin yan.
Hindi ba talaga? Pasensya na po. Mali tingin ko. Okay, bye. Salamat. May pampatulog sa tubig. Uy, huwag inumin! Grabe. Ayos ka lang, Dr. Season? Yes lang ako. Akala ko pa naman galing ng plano nila. Ang init. Miguel, ang init ko. Ito. Hindi ba't pampatulog to? Bakit ganito ang epekto? Dr. Season, natulog ka. Pinatulog ka ni Shing. Gising. Carlo, dalhin mo ang mga tauhan mo rito. Dalhin mo sila rito. Hinahanap ang formula. Paano ka? Di ba dapat kasama mo si Dr. Season at naglalambingan? Akala mo ba ang mga pakulo nyo, di ko kaya? Huwag kagalaw! Lumayo kayo! Wow, maganda! Di ko akalain na isang top hit man ay mapupunta sa kamay mo. Di ba bagong yaman ka lang? Ba't marunong kang lumaban? Marami pang hindi nyo alam tungkol sa akin. Dalhin nyo! Asan ang maganda? Tangga ka ba? Wala talaga. Grabe, sakana ni Dr. Season. Nag-control ka pa. Miguel, ang kiyaka mo. Ako, anong nangyari sa akin? Ikaw. Pinatulog ka kanina. Ako, wala akong ginawa, di ba? Wala. Muntik mo na lang tikman si Miguel. Halata ba talaga? Tumahimik ka! Hay, pero ang yabang nila kanina, gusto mo bang turuan sila ng leksyon? Ipakita natin sa kanila na di sila pwedeng maliitin. Nabigo ang misyon. Dinala ni Miguel sa presinto. May sinabi pa siya. Maghintay ka raw. Ano? Pati top hitman nabigo. Anong gagawin natin ngayon? Gawin na natin ang tuluyan. Sinasabi ko sa inyo, pagdating ni Miguel, tapos na kayo! Di na niya kaya sarili niya. Magdasal na lang kayo. Putik. Dito na to. Miguel! Miguel! Bakit kayo nandito? Nabalitaan namin umalis ka mag-isa. Mag-alala kami. Sinong nagsabi sa inyo na nandito ako? Baba na kayo agad. Delikado rito. Kaming dalawa. Hindi namin kayang hayaan kang pumasok mag-isa. Oo nga. Sige, sundan niyo ko. Pangako, huwag kayong aalis mag-isa. Pwede bang mangako kayo? Sige. Sundan niyo ko. Ulihin siya. Miguel! Bitawan! Wait, Miguel! Miguel, nakita na naman tayo.
Ikaw talaga. Seryoso akong makipag-partner. Pero pinili mong gawin itong gulo. Wala ka na rin magawa. Kaya ganyan ang ginawa mo. Sana di ka magsisi. Sa'yo na lang yan. Ikaw, swerte mo naman. Mahal ka ng 3 babae. Sana lang mahal mo rin ang 3 babae. Uy, ang ganda ng katawan. Bitawan mo sila! Pag nakuha kita, pupunitin kita hanggang maging pira-piraso. Ang tapang. Gusto ko ng tapang. Tigil, bitawan mo sila. Formula lang ba gusto mo? Nice po muna. Miguel! Huwag mong ibigay ang formula! Tumahimik ka. Wala kang karapatan. Ikaw ang uunahin ko. Bitawan mo muna sila. Ginong Santos, alamin mo. Ngayon, di ka pwedeng makipag-bargain. Delikado ka na. Ang galing ng tulong ng X-ray vision na to. Sobrang lupit. Paano mo ginawa yun? Ba't nakatunganga? Sugod! Sinabi ko sa'yo, huwag kang magsisisi. Miguel, di ko akalain na magaling kang lumaban. Nakapatumba mo pa si Shadow! Di ko akalain na ang dating mahinang Miguel. Ang astig pala lumaban. Magaling talagang Miguel namin. Hindi lang niya pinapakita. Kailan ka pa nagmahal kay Miguel? Bakit di ko alam? Oo nga. Miguel, kailan mo ba amin ni na girlfriend mo ko? Ako, pag-isipan ko muna. Kung ayaw mo sa kanya, ako? Ako, pag-isipan ko muna. Paano kung pan-isipan mo ko? Pag-iisipan ko. Pare, pwede bang hati tayo sa problema mo? Uy, nasaan si Shadow? Ha? Habol! Sa tulong ni Ginong Miguel, nilusog ng otoridad ang International Crime Group na TOR. Binigyan si Miguel ng Republika ng dakilang taniinit ng pinakamataas na parangal. Ngayon, 3 sektor ay araw-araw nahaharap sa pinakamayaman. Andiyan na. Uy! Ginong Mendoza! Ginong Mendoza! Salita naman! Ginong Mendoza! Bosa na kayo! Sagot naman! Ginong Mendoza! Salita naman! Sagot naman! Ginong Mendoza! Salita naman! Ginong Mendoza! Sagot naman! Ginong Mendoza! Miguel. Nandito na lahat. Miguel. Ako. Ginong Mendoza. Ayaw paling bumalik ni Ginong Santos. Sa laki ng problema, paano ko ito haharapin mag-isa? Balikan mo siya. Kung ayaw niyang bumalik, bisitahin buwan-buwan, araw-araw. Opo. Alam ng lahat na sikat na negosyante si Ginong Mendoza. Ang galing niya, pero nagpapakumbaba kay Ginong Santos. Lagi siyang pinapupuntahan. Minsan nagkakamali rin tayo. Tingin ko, itong si Ginong Santos, isa lang siyang manluloko. Anong pinag-uusapan nyo? Ito, Mendoza! Tandaan nyo,
Ang tagumpay ko ngayon ay dahil lang sa Ginoong Santos. Pag narinig ko pa yan, wala na kayong trabaho rito. Lumayas kayo! Checkmate! Napabayaan ko. Pwede bang bawiin? Walang bawi! Nak, Lolo, lugi ka sa pagbawi mo. Dapat dito, lumipad ang iyong knight. Uy, bata! Manood ka lang! 3 beses ako natalo sa kanya kahapon. Sige na, alis na. Miguel! Nakatakas ka pa rito? Tandaan mo, kailangan mong pumili sa amin na pakasalan. Kung hindi, kahit saang sulok ka tumakas, mahahanap ka namin. Uy! Tingnan mo yun. Uy, Miguel! Miguel!